Ito yung kinakatakutan ng mga magnanakaw. Ito yung kinakatakutan ng mga mastermind dyan sa ghost projects at saka dyan sa flood control scandal. Tingnan po natin ito ha. Sa Senado, isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon, Alam mo, hindi issue ganito yan ha. Yung video call, pwede na daw papayagan na mag-participate sa impeachment ni BP Sara si Bato, and at the same time, pwede na rin siyang bumoto kung kukonvict si Sara, may impeach si Sara or hindi. Through Zoom. So video lang. Okay? Pero hindi yun ang issue. Kasi whether wala si Bato or kahit na hindi pumasok yung 10 senador sa panahon ng botohan, ang kailangan po para makonvict si BP Sara is 16 senators. So wala pong issue doon. Okay? Ang nakikita nating issue dito, yung papayagan ng Zoom. Dito umiikot ang puwet nila Bongbong Marcos. Kasi nga, may usap-usapan na papayagan na po si Saldico makapag-Zoom, mag-witness through Zoom. Yan po ang iniiwasan nila. Kasi alam naman natin, maraming alam si Saldico. Diba? Pag naka-Zoom ka, hindi nila pwedeng hawakan sa leeg si Saldico. Nakukuha po natin. Kaya nga ako, kung ako tatanungin ninyo, in my opinion, ayaw nilang pauwiin si Saldico. Hindi nila pauuwiin si Saldico. Hindi makakauwi yan si Saldico. Bakit? Yari yan. Baka airport to airport ang kalabasan yan si Saldico. Diba? Bakit? Siyempre, sino ba ituturo niyan? Di si Tambaluslos tsaka si Bongbong Marcos, siya naman ang itinuturo niyan eh. Yan nga ang iniiwasan. Diba? Gusto na nga mag-Zoom ni Saldico. Kaya lang, itong si Lacson, nasa side siya ni Bongbong Marcos. Ayaw niya mag-Zoom. Dahil ituturo nga si Bongbong. Ngayon, pwede na mag-Zoom. Yan na po ang pinag-uusapan. Ang masakit dyan, hindi yung Zoom ni Bato. Hindi yung video conferencing ni Bato. Yung video conferencing ni Saldico. Diyan sila dali. Naiintindihan. Kaya delikado po sila. Video conferencing. sa ngayon kasi ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o magsesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. Yun, masakit yun. Ha? Siguro, hindi na kaya nasa listahan na ni Bongbong Marcos to si Marcoleta. Isa yan sa sakit, sa bangs ni Bongbong Marcos. Itong si Marcoleta. Nako. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng Di ba, alam nyo, si Bato, binoto po yan ng milyong Pilipino. So, ibig sabihin, gusto ng Pilipino na mag-participate si Bato dyan. Hindi naman, alam nyo, this is the main reason na hindi dapat hulihin ang isang senador pag under the session. Kasi nga po, para maprotektahan yung responsibilidad ng senador na bumoto, mag-participate sa kung anumang responsibilidad niya. In short, hindi siya mapolitika. Diba? Katulad ngayon, alam nila, most probably, alam nila na hindi nila hawak sa leg si Bato. Kaya nga nanggagalaiti sila. Kitang-kita naman sa reaction nila. I mean, isipin mo, susugod ka sa GSIS para lang mahuli si Bato. Ganyan po sila ka-insecure. Ganyan sila ka-desperate kay Bato. isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng Impeachment Court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative
Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is Na kay walang AX kung wala si Romualdez. Ganon. Walang ayuda kung wala si Romualdez. O ganon. O magtago ng asawang may kasong rape. Ganon ba? Nagtatanong lang po, ma'am. the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. So, in short, gusto pa rin pahuli si Bato. Kapag dinisclose niya yung whereabouts niya, paano pag kinidnap? Ma'am, hindi po yan, hindi po yan galing sa kwento-kwento o chismis. Ma'am, yan po ay galing po sa nangyari. Para naman kayong hindi pinanganak sa Pilipinas. Kita niyong ginawa nga kay PRRD, di ba? Huwag naman tayong maging naive. And he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may question nito sa Korte Suprema. Ito yung kinakatakutan ng mga magnanakaw. Ito yung kinakatakutan ng mga mastermind dyan sa ghost projects at saka dyan sa flood control scandal. Tingnan po natin ito Sa Senado, isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon, Alam mo, hindi issue ganito yan Yung video call, pwede na daw papayagan na mag-participate sa impeachment ni BP Sara si Bato, and at the same time, pwede na rin siyang bumoto kung kukonvict si Sara, may impeach si Sara or hindi. Through Zoom. So, video lang. Okay? Pero hindi yun ang issue. Kasi whether wala si Bato or kahit na hindi pumasok yung 10 senador sa panahon ng botohan, ang kailangan po para makonvict si BP Sara is 16 senators. So, wala pong issue doon. Okay? Ang nakikita nating issue dito, yung papayagan ng Zoom. Dito umiikot ang puwet nila Bongbong Marcos. Kasi nga, may usap-usapan na papayagan na po si Saldico makapag-Zoom, mag-witness through Zoom. Yan po ang iniiwasan nila. Kasi alam naman natin, maraming alam si Saldico, di ba? Pag naka-Zoom ka, hindi nila pwedeng hawakan sa leeg si Saldico. Nakukuha po natin. Kaya nga kung ako tatanungin ninyo, in my opinion, ayaw nilang pauwiin si Saldico. Hindi nila pauuwiin si Saldico. Hindi makakauwi yan si Saldico. Bakit? Yari yan. Baka airport to airport ang kalabasan yan si Saldico. Diba? Bakit? Siyempre, sino ba ituturo niyan? Di si Tambaluslos tsaka si Bongbong Marcos. Siya naman ang itinuturo niyan Yan nga ang iniiwasan. Diba? Gusto na nga mag-Zoom ni Saldico. Kaya lang, itong si Lacson, nasa side siya ni Bongbong Marcos. Ayaw niya mag-Zoom. Dahil ituturo nga si Bongbong. Ngayon, pwede na mag-Zoom. Yan na po ang pinag-uusapan. Ang masakit dyan, hindi yung Zoom ni Bato. Hindi yung video conferencing ni Bato. Yung video conferencing ni Saldico. Diyan sila dali. Naiintindihan. Kaya delikado po sila. Video conferencing. sa ngayon kasi ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o magsesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula ng
magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. Yun, masakit yun. Ha? Siguro, hindi na kaya nasa listahan na ni Bongbong Marcos to si Marcoleta. Isa yan sa sakit, sa bangs ni Bongbong Marcos. Itong si Marcoleta. Nako. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng Di ba, alam nyo, si Bato, binoto po yan ng milyong Pilipino. So, ibig sabihin, gusto ng Pilipino na mag-participate si Bato dyan. Hindi naman, alam nyo, this is the main reason na hindi dapat hulihin ang isang senador pag under the session. Kasi nga po, para maprotektahan yung responsibilidad ng senador na bumoto, mag-participate sa kung anumang responsibilidad niya. In short, hindi siya mapolitika. Diba? Katulad ngayon, alam nila, most probably, alam nila na hindi nila hawak sa leg si Bato. Kaya nga nanggagalaiti sila. Kitang-kita naman sa reaction nila. I mean, isipin mo, susugod ka sa GSIS para lang mahuli si Bato. Ganyan po sila ka-insecure. Ganyan sila ka-desperate kay Bato. isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is Nga kay walang AX kung wala si Romualdez. Ganon. Walang ayuda kung wala si Romualdez. O ganon. O magtago ng asawa may kasong rape. Ganon ba? Nagtatanong lang po, ma'am. the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. So, in short, gusto pa rin pahuli si Bato. Kapag dinisclose niya yung whereabouts niya, paano pag kinidnap? Ma'am, hindi po yan, hindi po yan galing sa kwento-kwento o chismis. Ma'am, ha? Yan po ay galing po sa nangyari. Para naman kayong hindi pinanganak sa Pilipinas. Kita niyong ginawa nga kay PRRD, di ba? Huwag naman tayong maging naive. And he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may question nito sa Korte Suprema.